Nakadalawang order ako ng pares. Nakaapat na balot at 3 kwek-kwek. Sinawsaw ko ang baga at litid sa hefa-infused na suka. Naglakad-lakad, umakyat sa infested ng scammer na hagdanan na nakakainis nga kasi ang ginagamit nilang pampaawa ay ang mga sanggol at bata. Nakipaggit-gitan, napatukod sa tuhod. Lumawit ang dila. Sige, yosi pa Andrew. Pumila sa tikitan. Kinuha ang card at sukli at nakipag-islaman sa amoy baktol na tren na kung saan napagbintangan pa akong ng hipo. Sumakay ng jeep, nagbayad sa driver, bumaba. Tumambay sa OTB sa kanto ng Arpapa. Sinubukan kong tumaya. Olats. Tumaya ulit. Olats na naman. Wala talaga akong future sa sugal. Masama ang sugal. Pera sa loto. Yata. Bumili ako ng yosi sa bakery, nagmuni-muni, pinitik ang upos ng sigarilyo sa estero. Naglakad pa uwi. Biglang kumulog. Nangitim ang langit. Inabutan ako ng ulan sa daan. Tapos na ang 42 araw na bakasyon ko. Maglalayag na naman ako pabalik sa lugar kung saan ang haring araw ay tila kayang magpatuyo ng lawa. Paalam ulit, Pilipinas. See you again after 2 years. 2008. Paano kaya kung maleche ang makina ng eroplanong sinasakyan ko at lumanding ito sa gitna ng dagat? Makasurvive kaya ako sa impact? At kung hindi man, mahahanap pa kaya ng mga rescuer ang katawan ko at maiuwi man lang sa Pilipinas para paglamayan? Mga naglalarong tanong sa loob ng utak ko na hindi ko maitanong-tanong sa airmats ko habang naghihintay kami sa labas ng naiyawan. Bagaman maraming nagsasabi o patotoo na mas ligtas pa raw sumakay ng eroplano kaysa sa bisikleta. Ang kaso, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung napanood kong live video noong 2002. Isang passenger plane ang bumagsak sa Manila Bay. Putang ina, nakakakilabot. Ayon sa balita, sa 30 sakay ng eroplano ang kalahati raw doon kasama mga bata, patay. May ilang 50-50 at nawawala. Mantakin mo, sa Manila Bay lang yon, malapit sa sibilisasyon. Mayroon pang hindi mahanap. Ang nakakalungkot pa roon ay mayroong mga bangkero na pumunta sa binagsakan ng eroplano na buong akala ng sambayan ng Pilipino ay to the rescue. Iba pala ang pakay nila roon. Hindi ang mga survivors, kundi ang mga naglulutangang maleta. Kaya noong natanaw ko na sa dambuhalang electronic screen na open na ang check-in counter ko, nagsitirikan ang mga balahibo ko sa batok. Tangina ka ko, ito na. Malalaman ko na, wag sana ang sagot. Napatingin ako sa nanay ko na parang sinasabi ko through telepathy na, Ma, pwede bang magbarko na lang ako? Na sad to say, walang ganoong option. Putang ina kasi, sino ba ang nagdesisyon na sumakay ako ng eroplano? Wala naman talaga sa plano ko ang mag-abroad. Nainganyo lang ako ng kapitbahay naming galing sa UAE na ubod ng yabang. Ibinibida niya kasi lagi yung mabilis raw ang pag-asenso kapag dirhams na ang kinikita. Lagi rin niyang ipinagngangalandakan ang mga pictures niya sa Dubai. Nakuha sa Sony Digicam na parang hindi ko alam na ang tunay na iniyayabang niya ay yung mismong kamera. Noong binili niya raw yun ay hindi niya ininda ang presyo. Nakulang na lang sabihin niya baliwala sa kanya ang pera. At syempre, pakyo siya. Kaya pala kung ingatan niya yung gadget parang manok na panabong. Pero sa totoo lang, naisip ko din,
Kung kinaya ng tukmol na ito na mag-abroad at makisalamuha sa mga Arabo, siguro naman kakayanin ko rin. Di hamak na mas matikas ako sa kanya at may bala kahit papaano sa Inglisan. At natural, sino ba ang may ayaw makalasap ng ginhawa, di ba? Pero hindi ko iyon makakamit kung tutunga nga lang ako. Kaya ayon, nagputa ako ng husto sa mga kapitalista, nangutang at nag-apply at marahil sa pagiging veteranong kontraktual sa iba't ibang kumpanya, naging dalubhasa na ako sa pangbobola. At sa wakas, hindi na barat na Pilipino ang magiging amo ko. Nagpaalam ako kay Ermat na magji-jingle muna ako. Isinama ko rin ang bunso ko para palitan ang diaper niya. At sa pagpasok ko sa restroom, napatunayan ko na totoo ang himala. Himalang walang tao sa isang public toilet ng airport. Huminga ako ng malalim nang maupo ako sa seat cover ng inidoro. Nagmuni-muni. Pumikit. Nag-iisip kung tutuloy ba ako o hindi, kung tutuloy ba ako o hindi, o kung tutuloy ba ako o hindi. At sa pagdilat ko, nagtama ang mga mata namin ng anak ko. Titig na titig siya sa akin. Tila nangungusap na, "Pa, dito ka na lang sa Pilipinas magtrabaho. 380 na ang minimum." Niyakap ko siya ng mahigpit. Pinupog ng halik at nagsikip ang dibdib ko. Parang may pumiga sa puso ko na sobrang higpit at kumatas ang dagta noon sa mata ko. Magtatatlong taong gulang pa lang ang bunso ko noon, kaya laking gulat ko nang punasan niya ang mga luha ko. Tangina, maniwala man kayo o sa hindi, napahagulgul talaga ako ng sobra. Naghahalo ang luha at sipon. Ang alat. Unti-unti na akong nagbe-breakdown. Wala pa nga ako sa lugar na pupuntahan ko naho-homesick na kaagad ako. Mangyaring na-realize ko rin kaagad na kung magpapalamon ako sa emosyon, yung oras, gastos at sakripisyo ko, mapupunta lang lahat sa wala. Kaya hindi na pwedeng mag-inarte pa. Bawal na ang umatras. At umiyak ako ulit. Internally na nga lang. At kinatok na kami ng janitor. Ang tagal na pala namin sa banyo. Hindi ko naman kasi ini-expect ang eksenang iyon. Lumabas ako ng cubicle at naghilamos. Bumalik sa waiting area ng nakangiti. Pero hindi maikukubli ng ngiti ang pamamaga ng mga mata ko. Pinagtawanan tuloy ako ng isang babaeng may 7 taon na lang ang bibilangin para maging senior citizen. Nahiya pa raw ako at kinailangan ko pang magbanyo para magdrama. Natawa na lang ako at nangatwiran. Natural masisira ang image ko kung dito sa open ako mag-iiyak, di ba? At mabilis naman niyang tinugon ng ulul sa malumanay na boses.